Napakaraming bago at dating subscribers ng channel natin ang nagre-request ng mga DC films na ito mula nang nawala sa list ng channel, kaya't pinagsama ko sa isang video at nire-upload para sa inyong lahat. Abangan ang mahabang shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax at mag-enjoy sa ating mga astig na palabas at simulan na natin. Ang unang DC Tagalog movie recap natin ay ang Blue Beetle 2023. Sa isang lugar sa Antarctica, si Lieutenant Carapax ay pinuntahan ng CEO ng Cord Industries na si Victoria Cord upang kamustahin ang progreso ng proyekto nila kung saan nila mahahanap ang Scarab. Ang babae ay siguradong nasa loob ng malaking bagay na iyon ang hinahanap nila kahit pa sobrang dami na nilang nakitang decoy. Ito ay isang alien biotechnology na noong ilang daang taong nakalipas kasama ng iba pang Scarab ay naglakbay ang mga ito sa buong kalawakan. Ang mga Scarab ay naghahanap ng mapipiling host hanggang sa bumagsak ang asul na Scarab sa Earth. Mula sa isang Mayan pyramid ay nakita ang Scarab ng archaeologist na si Dan Garrett noong 1939 at napag-alaman niya rito na ginagamit na ang Scarab ng mga sinaunang tao. Hindi nagtagal ang research niya ay pinondohan ni Ted Cord hanggang sa pinasa na ni Garrett ang Scarab kay Ted. Kalaunan si Ted ay naging hero vigilante ng Palmera City na si Blue Beetle habang lumilikha siya ng mga teknolohiya. Isang araw ay biglang nawala si Ted at pinalitan siya ng kapatid niya na si Victoria bilang CEO ng Cord Industries na may proyektong OMAC o One-Man Army Corps. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magtayo ng mga digging sites sa buong mundo upang hanapin ang Scarab. Sa kasalukuyan na panahon, ang kakagraduate lang sa Gotham Law University na si Jaime Reyes ay nakarating na sa airport ng Palmera City. Masayang sinalubong naman siya rito ng buong pamilya niya kasama ang tiyuhin na si Rudy. Pagkatapos ay kumain silang lahat sa isang restaurant na nasa tabing ilog. Habang kumakain ay sinabi ng kapatid ni Jaime na si Milagros o ni Mili at ng mga magulang niya na mapapaalis na sila sa bahay nila. Ang auto shop ng ama nila ay nagsarado na, at ang mga ito ay dahil sa Cord Industries na hindi nila nagawa ng paraan sapagkat ang ama naman ni Jaime na si Alberto ay kamakailan nagkaroon ng heart attack. Labis na nagulat si Jaime sa mga balita na ito at sinabing dapat ay nakatulong siya sa kanila pero sinabi ng ina niya na ayaw nilang ma-distract siya sa pag-aaral. Pag-uwi naman nilang lahat sa Edge Keys sa bahay nila ay nasabi ni Jaime kay Mili na plano niyang makakuha ng magandang trabaho upang maligtas ang kanilang bahay at ang pamilya nila sa utang. Sa sunod na araw si Jaime habang masayang nakatayo sa isang magarbong mansyon ay biglang tinawag ng kapatid niyang si Milagros upang maglinis na roon dahil namasukan pala sila ni Jaime sa mansyon ni Victoria Cord bilang mga tagalinis. Ilang saglit ay nakita ni Victoria na binisita siya roon ng pamangkin niya na anak ni Ted na si Jennifer Cord. Pinakita naman sa kanya ni Jenny ang proyekto nito na ang OMAC. Ito ay may symbiote device na kumukonekta sa utak ng tao at lumilikha ng sobrang high-tech na warsuit sa buong katawan na tutulong makalikha ng seguridad sa buong Palmera City. Samantala si Millie ay sinabihan si Jaime na maging lookout niya habang ginagamit ang luxury bathroom ng mansyon. Tinanong naman ni Jenny si Victoria bakit niya nire-launch ang OMAC matapos ipatigil ito ng ama niya noon. Narinig ni Jaime ang pag-uusap nila at sumagot ang babae na yun ang future ng kumpanya pero sinabi ni Jenny na alam niyang may masamang plano ito gamit ang OMAC. Nang sasaktan na ni Carapax si Jenny ay biglang lumapit si Jaime sa kanila at lumabas na ng banyo si Millie. Subalit dahil sa mga nagawa ni na Jaime ay tinanggal na sila ni Vicky sa trabaho. Habang naghihintay sina Jaime ng sundo nila ay lumabas roon si Jenny. Nagpakilala rito si Jaime at si Jenny naman ay naisipan na ibigay ang number niya sa kanya at papuntahin bukas sa Cord Tower upang bigyan siya ng panibagong trabaho na labis na ikinatuwa ni Jaime at sinabing gagawin niya ang kahit ano sa kumpanya. Pag-alis ni Jenny ay nasabi ni Millie na sa tingin niya ay may gusto ito kay Jaime na kinatuwa ng binatilyo. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay hinatid si Jaime ng buong pamilya niya sa Cord Tower at masayang nag-cheer pa sila sa kanya. Pagpasok naman rito ni Jaime ang babae sa lobby ay pinaupo siya roon upang maghintay. Samantala si Jenny na nakadisguise ay kinuha ang badge ng scientist na si Sanchez upang makapasok sa highly classified laboratory ng kumpanya at nakita niya rito ang Scarab. Pagkatapos ay lumabas si Jenny roon na tinago ang Scarab sa delivery box ng pagkain. Pagbalik sa laboratory ni Sanchez ay napansin niyang nawala ang Scarab at agad na sinabi niya ito sa mga security. Si Jaime naman ay nakita si Jenny sa elevator at agad na hinabol niya siya. Hanggang sa nakalapit si Jaime sa kanya at pinilit na kailangan niya ng trabaho pagkatapos ay biglang nag-alarm ang buong gusali. Dahil naman nasabi ni Jaime na gagawin niya ang lahat para sa kumpanya ay binigay sa kanya ni Jenny ang box at sinabing protektahan niya ito at huwag hawakan o kahit patingnan pagkatapos ay umalis na roon si Jaime.
Sa sunod na eksena ay dinala ni Jaime ang box sa kanilang bahay at dahil sa labis na pagtataka ay pinilit siya ng pamilya niya na buksan ang kahon, ang binatilyo naman ay binuksan ito at nakita nila ang scarab sa loob. Agad naman na kinuha ito ni Milagros pagkatapos ay hinagis kay Rudy. Pero si Jaime ay inis na kinuha ito kay Rudy at biglang nag-activate sa kamay niya ang scarab. Mabilis na pumunta ito sa mukha ni Jaime at nataranta ang buong pamilya dahil rito. Si Rudy naman ay sinubukan tanggalin ang scarab kay Jaime pero tumalsik siya dahil naglabas ng malakas na kuryente ang scarab sa bahay nila. Ilang saglit ay napunta sa likod ni Jaime ang scarab at nagsimula na siyang magbago ng anyo. Hanggang sa unti-unting nawawasak ang lahat ng kasuotan ni Jaime habang pinapalibutan ang katawan niya ng scarab ng asol na sobrang high-tech na suit. Pagkatapos ay nagsalita ang AI sa suit sa isip ni Jaime na sinasabing na-acquire na nito ang buong katawan niya at sinimulan ang pag-check ng mga system sa pag-activate ng mga thrusters ng suit at mabilis na nilipad si Jaime. Maya-maya ay nakarating si Jaime sa kalawakan na kinamanghan niya at bumaba na rin agad. Nag-activate naman ang pakpak ng suit at chinek ng AI ang flight system nito. Sinunod na tinest ng AI ay ang acceleration system ng suit at ilang saglit ay bumagsak si Jaime sa isang kotse. Pagbaba niya rito ay may babangga sa kanyang bus pero gamit ang pakpak ng suit niya ay madaling nahati ang bus sa dalawa at hindi nasaktan si Jaime. Pagkatapos ay nilipad na paalis roon ng AI si Jaime at binagsak sa bahay nila ngunit habang walang suot ay nawalan siya ng malay rito. Kinagabihan ay ginising siya ng lola niya at nang napansin niyang hubad siya ay agad na pumasok si Jaime ng kwarto niya upang magbihis. Pero dito na niya napansin ang scarab sa likod niya at naisipan na puntahan si Jenny upang patanggal ito sa kanya pero ang ina ni Jaime ay tatawag na sa pulis. Sinabi naman ni Rudy na hindi nila maaring gawin yon dahil ang mga kapulisan ay hawak ng cord at kapag nalaman ng mga ito na ang device nila ay na kay Jaime ay kukunin nila siya. Ngunit pinagpilitan pa rin ni Jaime na puntahan si Jenny dahil posibleng nasa panganib siya. Dahil naman kay Millie ay nalaman ng buong pamilya na may gusto si Jaime sa babae at nagsimula silang gawan ito ng biro pero ang binatilyo ay lumabas na ng bahay dala ang truck ni Rudy. Maya-maya ay nakita niya si Jenny sa labas ng tower at pinasakay niya siya sa truck subalit agad na pinagbabaril sila ng mga mercenary ng Cord Industries pero nagawa nilang makaalis agad sa lugar. Dinala ni Jaime si Jenny sa bahay nila at nang papakita na niya ito ay biglang binato siya ni Rudy dahil sa inis niya sa kanya. Pinakita na ni Jaime ang scarab sa likod niya at sinabi naman ni Jenny na ito ay isang napakalakas na armas na na-activate dahil pinili nito si Jaime. Tinanong naman ni Jaime kung paano ito matatanggal sa kanya at sumagot si Jenny na wala siyang ideya pero may alam siyang lugar na makakapagbigay sa kanila ng kasagutan ngunit kailangan nila ng susi nito na ngayon ay nasa Cord Tower na malamang nasa high alert dahil sa pagkuha niya ng scarab. Pero si Rudy ay sinabing meron siyang imbensyon na makakatulong sa kanila na makalampas sa security ng Cord. Samantala si Carapax ay nireport kay Victoria na nakatakas sa kanila si Jenny dahil may tumulong sa kanya. Si Victoria naman ay sinabing kailangan niyang malaman kung sino ito at makuha ang scarab dahil iyon ang susi upang makumpleto nila ang OMAC. Samantala sina Rudy habang nasa likod ng Cord Tower ay pinakita kina Jaime ang machine niya ngunit ayaw nitong gumana. Pero nang sinipa ito ni Rudy ay nag-power on na ang machine at ang mga monitor ng security ng Cord ay biglang nagpalabas ng animation TV show. Sina Jaime naman ay sinimulan ng pumasok ng tower at kinuha rito ang susi na isa palang smartwatch ng ama ni Jenny. Ngunit ang isa sa security ay nireport ang pangyayari kay Lieutenant Carapax. Nang nasa labas na sina Jaime ay biglang hinarang sila rito ni Carapax pagkatapos ay inatake pero magaling na napigilan ito ng suit ni Jaime at malakas na pinatalsik si Carapax. Subalit ang kalaban ay inactivate ang prototype ng OMAC suit niya na mabilis na binalot ang kanyang katawan at agad na inatake si Jaime pero nasalag niya ito. Ang suit naman ni Jaime ay kusang inatake rin si Carapax at kinalaban habang si Jenny ay tumakbo papunta kay Rudy. Ilang saglit si Jaime habang nagtatago kay Carapax sa isang kotse ay pinagbabaril ng maraming beses at pinasabugan ng mga missile. Ang binatilyo naman ay sinubukan na kausapin si Carapax pero patuloy na hinampas sa kanya nito ang isa pang kotse roon kaya't napilitan si Jaime na ipakontrol ang sarili sa AI at mula sa dibdib ng suit ay pinatalsik niya uli si Carapax at hinampas rin ang kotse sa kanya. Pagkatapos ay magaling na kinalaban ng AI ng suit si Carapax at sinipa ng malakas. Inatake pa niya ng blaster gun sa mga kamay ang kalaban at nang tatapusin na ng AI si Carapax gamit ang dalawang blade ng suit ay pinigilan siya ni Jaime at sinabing hindi sila mga mamamatay tao. Pero nang dumating roon sina Rudy ay pinagbabaril sila ni Carapax.
Pinuntahan sila ni Jaime pero ang kalaban ay inatake na uli siya at binalibag sa mga kotse roon ng maraming beses. Nang si Jaime naman ang tatapusin ni Carapax ay mabilis na pinatalsik sa kanya ni Rudy ang kanyang machine na kinatalsik ng malakas nito roon. Agad na nakatakas si Rudy kay Carapax at nang nawala ang suit kay Jaime ay nakahubad na uli siya. Pero nasabi niya rito na kanina lang ay naramdaman niya sa isip ang pangalan ng AI sa suit ay si Kajida, at sinabi ni Jenny na nagsisimula ng maging isa si Jaime sa Scarab. Kinabukasan ay narating ni Jaime ang lumang mansyon ni Jenny at gamit ang smartwatch ay binuksan ng babae rito ang sikretong daanan papunta sa secret hideout ng ama niya bilang si Blue Beetle na kinagulat ni Jaime. Nakwento ni Jenny na kahit hindi nagawang i-activate ng ama niya noon ang Scarab ay pinili pa rin itong maging hero ng Palmera City gamit ang mga gadgets niya. Sinimulan naman ihack ni Rudy ang computer roon at si Jaime ay naghilamos saglit at napansin niyang pinagaling ni Kajida ang sugat niya. Maya-maya ay kinuwento ni Jenny na ang ina niya noon ay in-inspire ang ama niya na maging superhero. Pero nang namatay ito noong 6 years old siya ay madalas nang malayo ang ama niya sa kanya. Ilang linggo niya hindi nakikita ang ama dahil sa pagiging obsessed sa Scarab hanggang sa isang araw ay umalis siya at hindi na bumalik roon. Nasabi pa niya na naiinggit siya sa masayang pamilya ni Jaime at biglang napaluha sa mga nasabi pero pinangiti siya ng binatilyo pagkatapos ay maghahalikan na sila. Pero sinabihan sila ni Rudy na may nalaman siya sa computer. Pinaliwanag rito ni Rudy na si Ted ay pinag-aralan kung paano tumatakbo ang Scarab sa napiling host nito noon na si Dan Garrett. Kumukonekta ang Scarab sa utak ni Garrett at sinubukan na maging isa sa katawan niya na malamang ginagawa na rin ng Scarab kay Jaime. Upang maalis naman ito sa katawan niya ay kinakailangan mamatay muna niya na labis na kinagalit ng binatilyo dahil ibig sabihin nito ay wala siyang choice kundi maging isang alien weapon o isuko ang sarili kay Victoria. Inis na umalis roon si Jaime pero sinundan siya ni Rudy sa terrace ng mansyon. Upang mapagaan ang loob ni Jaime ay sinabi rito ni Rudy na ang universe ay pinagkalooban siya ng mga abilidad at marahil ay may dahilan bakit siya ang napili ng Scarab at marahil iyon na ang panahon na magkaroon sila ng hero mula sa kanya. Subalit pinuntahan sila roon ni Jenny at sinabing sina Victoria ay papunta sa bahay ni Jaime. Ilang saglit lang ay biglang pinalibutan ng mga mercenary ni Victoria ang buong bahay ni Jaime at pinapasuko na siya. Si Jaime naman sa lumang mansyon ay sinubukan palabasin ang armor ng Scarab ngunit hindi niya magawa. Pero naalala niya na pinoprotektahan siya ng Scarab sa panganib kaya't naisipan niyang tumalon mula roon at agad na nag-activate ang suit sa katawan niya at mabilis na lumipad paalis. Ang mga mercenary naman ni Victoria ay pinasok na ang bahay at nakita nila rito ang pamilya ni Jaime. Pagkatapos ay hinalughog ng mga ito ang bahay at biglang nahulog ang kandila sa carpet roon at nilabas sina Milagros ng kanilang bahay. Pero dumating na rito si Jaime at mabilis na inatake ang karamihan sa mga mercenary sa paligid. Pinagbabaril naman siya ng mga ito pero dito na napansin ni Jaime na hindi siya tinatabla ng mga bala. Ngunit pinaatake ni Vicky ang mga tauhan niya sa pamilya ni Jaime na agad na sinalag niya gamit ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos ay gamit ang mga non-lethal na mga armas ni Jaime sa mga kamay ay pinabagsak niya ang mga mercenary ni Victoria at pinaalis roon sina Millie. Patuloy na kinalaban ni Jaime ang mga mercenary sa labas ng bahay nila at ang karamihan naman ay ginapos ng binatilyo gamit ang kanyang mga kakaibang armas. Subalit si Millie ay biglang nadapa at nang nilapitan siya ng ama ay inatake ito ng kalaban. Samantala si Vicky ay pinahanda na kay Carapax ang kanilang malaking armas upang hulihin si Jaime. Ang binatilyo naman ay inatake ang mercenary kina Millie pagkatapos ay naghanda na rin siyang umatake kina Carapax. Subalit biglang nag-trigger ang heart attack ni Alberto at nang lalapitan ito ni Jaime ay inatake na siya ni Carapax ng malaking claw nila. Ang bahay naman nila ay nagsimula ng masunog at si Carapax ay kinuha na si Jaime roon. Ilang saglit ay dumating na ang ambulansya ngunit binawian na rito ng buhay si Alberto na labis na ikinalungkot ng buong pamilya. Kinaumagahan si Nana ay sinabi sa pamilya niya na kailangan nilang magpakatatag at iligtas si Jaime dahil malamang iyon ang gagawin rin ni Alberto para sa anak niya. Si Jenny naman ay sinabing alam niya kung saan dinala ni Vicky si Jaime pagkatapos ay pinunta niya ang pamilya sa hideout ng ama at sumakay sa aircraft rito na ang bug ship. Ngunit ayaw mag-start ng engine nito kaya't sinipa rin ito ni Rudy at nag-power on na ang ship pagkatapos ay nagsimula na silang lumipad paalis roon. Habang nasa biyahe si Jenny ay pinakita kina Millie ang mga armas ng ama at nakakuha rito si Nana ng machine gun. Si Millie ay nakakuha ng gadget na naglalabas ng mga holographic na mga armas at si Jenny ay kinuha ang bubble gum roon. Ang ina naman ni Jaime ay sinabing may nakaraan si Nana bilang revolusyonaryo at siya ang nagplano kung paano nila aatakihin ang fortress ni Victoria sa Fago Island.
Sa kasalukuyan na iyon si Jaime ay ginapos ni Vicky sa kanilang machine at plano nilang ilipat ang code ng Scarab sa kanilang OMAC prototype na kay Carapax na ayon kay Sanchez ay maaring ikamatay ito ni Jaime. Samantala sina Rudy ay nakalapit na sa fortress ngunit dahil hindi niya alam kung paano ibaba ang bug ship ay bumagsak sila ng malakas sa fortress pagkatapos ay pinagbabaril ng mga mercenary ni Victoria roon. Pero si Rudy ay pinaakyat sa pader ng fortress ang bug ship at pinaglakad sa mga kalaban sa daan upang atakihin ang mga ito. Pagkatapos ay pinausukan niya ang mga mercenary sa buong paligid na kinabagsak ng lahat ng mga ito at sinimula ng pasukin ni Jenny at Millie ang pasilidad. Ilang saglit ay nakita nila roon ang napakaraming OMAC system na planong gawing hukbo ni Victoria. Samantala si Vicky ay hinanda na si Carapax at si Sanchez ay sinimula ng ilipat ang mga code mula sa Scarab kay Jaime papunta kay Carapax at sa hukbo ng mga OMAC system ni Victoria. Maya-maya si Jaime ay biglang napunta sa kabilang buhay at nakaharap rito ang ama. Labis na nalungkot siya na malaman na patay na ang ama pero sinabi nito na magiging maayos rin ang lahat. Si Jaime ang napili ng universe at may dahilan kung bakit siya ang pinili ng Scarab at iyon na ang oras upang tanggapin ang kapalaran niya. Samantala sina Jenny ay naglagay ng mga explosives malapit sa mga OMAC systems. Ilang saglit ay natapos ng kunin ni Vicky ang mga code sa Scarab at ang katawan ni Carapax ay nagsimula na rin mag-adjust sa kapangyarihan ng Scarab. Sa kasalukuyan na iyon ay nagdesisyon na si Jaime na maging isa kay Kajida at nagising na siya sa machine habang sina Jenny ay inactivate na ang mga bomba na sumabog ng malakas at si Jaime ay nakawala na sa gapos niya at agad na umalis roon. Tinulungan naman siya makalabas roon ni Sanchez at sinira ang lock pero bigla siyang pinatumba ni Carapax. Si Jaime naman ay hindi ma-activate ang suit niya dahil nagre-reboot pa ito at pinasabog ng malakas ni Carapax ang pinto pagkatapos ay lumabas siya rito na fully activated na ang suit ng OMAC sa kanya. Samantala sina Millie at Jenny ay biglang nagkahiwalay sa daan dahil sa mga debris na bumagsak sa kanila. Maya-maya si Jaime ay hinabol ng mga mercenary ni Vicky sa daan at na-corner siya ng mga ito pero magaling na pinabagsak ang mga mercenary ni Nana. Marami pang kalaban na parating roon at magaling na pinatumba rin ang mga ito ng lola ni Jaime. Ilang saglit si Jenny ay nakita at pinadakip ni Victoria sa mga tauhan niya. Samantala si Millie sa daan ay pinatalsik ang isang mercenary ngunit pinagbabaril siya ng iba pang mga kalaban. Pero dumating na roon si Jaime na activated na ang suit at buong galing na kinalaban at pinatumba niya ang mga mercenary na ito ni Victoria gamit ang magaling na combat skill niya at ang mga iba't ibang armas sa mga kamay niya. Pinatumba ni Millie ang huling mercenary at pinuntahan sila ni Rudy subalit pinatalsik ng napakalakas si Jaime ni Carapax na may mas malakas ng OMAC suit. Naglaban silang dalawa ni Jaime sa ere subalit magaling na napatalsik pa rin siya ng kalaban. Patuloy na nakipaglaban si Jaime kay Carapax sa ere ngunit nawasak nito ang pakpak niya kaya't winasak rin ni Jaime ang thruster nito at bumagsak silang dalawa. Dito nila pinagpatuloy ang matinding laban nila ni Carapax at nagawang mapatalsik siya ni Jaime gamit ang energy reactor sa dibdib niya. Pagkatapos ay nakaisip si Jaime na lumikha ng malaking espada at gamit ito ay napatalsik niya uli ng napakalakas si Carapax. Sa puntong iyon ay nakakalamang na si Jaime sa pakikipaglaban kay Carapax gamit ang malaking espada niya rito. Subalit nagawang masaksak siya ng kalaban pagkatapos ay hinampas ng malakas sa sahig. Habang pinapanood naman ang laban ni Carapax ay binihag ni Vicky si Jenny sakay ng helicopter. Pinagsusuntok ng maraming beses ni Carapax si Jaime at gamit ang blade niya ay tatapusin na niya ang binatilyo pero binato siya ng mga buko ni Rudy. Si Carapax naman ay pinasabugan roon si Rudy na labis na ikinagalit ni Jaime sa kanya at inatake niya si Carapax ng sobrang lakas na energy cannon. Samantala si Jenny sa helicopter ay sinabi kay Vicky na matatalo na ni Jaime ang kanyang OMAC pero pinaliwanag nito na hindi niya kailangan si Carapax dahil nasa kanya na ang code ng Scarab upang makalikha ng hukbo ng mga OMAC. Pagkatapos ay papatayin na ni Vicky si Jenny pero dinura niya roon ang bubblegum at inatake ang mercenary rito pati si Vicky, hanggang sa bumagsak sila roon at ang helicopter ay sumabog sa fortress. Sa kasalukuyan na iyon si Jaime ay galit na inaatake pa rin si Carapax at ginapos niya ang mga kamay nito. Pinagsusuntok rin siya ni Jaime at tatapusin na pero pinigilan siya ni Kajida. Pagkatapos ay pinakita sa kanya ng AI ang mga nakaraan ni Carapax na noong bata pa siya ay pinasabog ng Cord Industries ang bahay nila. Pinag-training agad siya na maging sundalo at sumabak sa gera. Kalaunan ay kinuha siya ni Victoria upang isalang sa napakaraming eksperimento para sa OMAC at ang lahat ng ito ay nakita ni Kajida kanina habang tina-transfer rito ang code niya. Hindi na tinuloy atakihin ni Jaime si Carapax at tinulungan niya itong tumayo. Si Jenny naman ay winasak ang device ni Victoria at nilapitan siya roon ni Carapax.
Pinasakay na ni Jaime si Jenny sa ship at si Carapax ay sinimulan isagad ang buong energy reactor sa suit niya. Pagkatapos ay hinila ng lalaki si Victoria palayo roon at pinasabog ng napakalakas ang sarili. Si Jaime naman ay sumakay na ng bug ship at ligtas na nakaalis sila sa pagsabog na umabot sa buong fortress na kinawasak rin ng mga OMAC systems sa loob. Sa sunod na araw, naging bagong CEO na ng Cord Industries si Jenny at pagbalik ni Jaime sa nasunog na bahay nila ay pinuntahan sila roon ng kanilang mga kapitbahay at nagdala ng mga makakain at planong tumulong ayusin ang bahay nila. Dumating naman rito si Jenny at sinabi kina Jaime na aayusin ng Cord ang bahay nila at hindi na nila kukunin ito sa kanila na kinatuwa ng pamilya. Pagkatapos ay binigyan ni Jenny si Rudy ng bagong asol na truck. Ilang saglit nang paalis na siya rito papunta sa mansyon ng ama niya ay sinabi ni Jaime na ihahatid niya siya roon. Nagkahalikan sila at biglang nag-activate ang suit ni Jaime pagkatapos ay nilipad niya si Jenny paalis ng lugar. Sa mid-credit scene, ang hideout ni Ted Cord ay biglang kusa na bumukas at nag-iwan rito ng mensahe si Ted para kay Jenny na sinasabing buhay siya. Dito na natatapos ang pelikula na ito at susunod naman ang Green Lantern 2011. Ilang bilyong taon na ang nakalipas, ang Guardians of the Universe ay lumikha ng planeta na ang Oa upang mabantayan nila ang buong kalawakan mula roon. Pagkatapos ay ginamit nila ang berdeng enerhiya mula sa kapangyarihan ng tapang o ang willpower. Ang kanilang mga singsing na may enerhiya rin ng willpower ay kinalat nila sa libu-libong planeta upang maghanap ng magsusuot sa mga ito. Ang mga napili ay bumuo ng grupo bilang ang mga intergalactic peacekeepers na ang Green Lantern Corps. Hindi nagtagal ang magaling na Green Lantern na si Abin Sur ay nagawang magapi ang pinakamalakas na kalaban nila na si Parallax na isang nilalang ng takot o entity of fear. Pagkatapos ay kinulong ni Abin Sur si Parallax sa Lost Planet na ang Ryut. Sa sunod na eksena ang batang si Hal Jordan ay nakitang natatakot ang ina niya na baka mapahamak sa trabaho ang kanyang amang si Martin. Napansin si Hal ng ama at tinanong niya ito kung natatakot ba siya. Pero sumagot si Martin na bilang piloto ay trabaho na niyang hindi matakot. Kinaumagahan ay agad na tumakbo ang bata papunta sa Ferris Aircraft Company kung saan nagtatrabaho ang ama niya. Sinabi ni Hal kay Martin na parang mali ang upgrade ng stabilizer sa jet ngunit confident pa rin ito na walang mangyayaring masama sa kanya sa aircraft. Nakisalamuhan naman si Hal sa iba pang bata na si Carol Ferris na anak ng may-ari ng kumpanya at si Hector Hammond na may malaking interes sa mga alien life form. Ngunit ang ama ni Hector na si Senator Robert ay tila mas proud pa kay Hal na nais maging piloto rin paglaki, kaysa sa anak niya na palaging nasa bahay lang at nagbabasa ng mga libro tungkol sa mga alien. Maya-maya ay sumakay na si Martin sa kanyang aircraft upang simulan ang kanilang test flight. Subalit biglang sumabog ang likod ng jet at bumangga ito sa watchtower ng kumpanya. Nagmadaling tumakbo si Hal papunta sa ama niya ngunit nang bumagsak ang aircraft at binuksan ni Martin ang hatch ay sumabog ang sasakyan kasama siya. Labis na kinalungkot naman ni Hal na makita ang matinding sinapit ng ama niya. 18 years ago sa Lost Planet of Ryut ay may bumagsak na spaceship ng mga explorer mula sa ibang planeta. Kalaunan ay aksidenteng nahulog sila sa chamber kung saan nakakulong si Parallax. Dahil nakaramdam siya ng takot sa mga explorer ay agad na hinigop niya ang buhay ng mga ito at nagawang makatakas sa kulungan niya. Samantala si Abin Sur habang nasa kanyang spaceship papunta sa liligtas niyang planeta ay biglang sinugod ng halimaw na si Parallax. Inatake ito ni Abin Sur ngunit malubhang natamaan siya ng nilalang sa balikat. Upang makatakas ay sumakay ang sugatan na Green Lantern sa escape pod ng ship upang pumunta sa pinakamalapit na planeta at ni-report ang mga pangyayari sa headquarter nila. Maya-maya ay bumagsak ang escape pod ni Abin Sur sa isang ilog sa Earth at pinahanap niya ang kanyang Green Lantern ring ng karapat-dapat na papalit sa kanya roon. Sa sunod na eksena sina Senator Hammond at Carl Ferris ay upang makakuha ng malaking kontrata mula sa US General, magsasagawa sila ng simulation combat ng kanilang mga fighter planes na may artificial intelligence laban sa dalawang magagaling na piloto nila. Samantala si Hal na nasa wastong edad na ay kasama si Carol ay mga magagaling na test pilot na ng Ferris Aircraft Company. Ilang saglit ay sinimulan na nina Hal at Carol ang kanilang simulation combat laban sa dalawang jet fighter ng kumpanya na may mga AI system. Dahil napansin ng bida na sobrang galing ng mga AI jets at hindi nila matatalo ang mga ito ay ginawa niyang decoy si Carol upang habulin at atakihin siya ng mga kalaban nila. Habang siya naman ay lumipad papunta sa pinakamataas na altitude na kaya ng kanyang aircraft, nang nagsimula ng bumagsak si Hal kasama ng dalawang kalabang jets ay nagawa na niyang atakihin ang mga ito sa ere ng napakadali. Subalit nang naalala ni Hal ang aksidenteng nangyari sa ama niya noon ay biglang nawalan siya ng kontrol sa kanyang aircraft. Kalaunan ay nagawa niyang mag-eject bago bumagsak at sumabog ang sasakyan sa lupa.
Labis na kinagalit naman ni Carol ang paglabag ni Hal sa mga rules nila ng simulation combat, dahil sa pagsabog niya sa aircraft ay mapipilitan raw si Carl at si Carol na isuspinde siya sa trabaho kasama ng ibang empleyado nila. Ngunit si Bob na nasuspinde rin ay binantaan si Hal na gugulpihin. Sa sunod na eksena pag-uwi ng bida sa kanilang bahay, imbis na mag-celebrate ang kanyang pamilya ng birthday ng pamangkin niya, napanood nila sa balita ang nagawa ni Hal sa aircraft na labis na pinangamba at kinagalit ng mga kapatid niya sa kanya. Pinuntahan naman ni Hal ang kanyang pamangkin na labis na nag-alala rin sa kanya pero binigyan niya ito ng regalo na ang laman ay isang aircraft figure. Nang patuloy na pinapagaan ng bida ang pakiramdam ng bata ay biglang pumasok sa katawan niya ang enerhiya ng Green Lantern Ring. Paglabas niya sa bahay nila ay agad na nabalot siya ng berdeng kapangyarihan ng singsing at inangat siya nito palayo. Mabilis na nilipad si Hal ng enerhiya hanggang sa narating niya ang lugar kung saan bumagsak ang escape pod ni Abin Sur. Nang nakita naman niya sa loob ng ship si Abin Sur ay hindi siya nagatubili na tulungan ito kahit pa napansin niyang kakaiba ang itsura ng nilalang. Binigay niya kay Hal ang Green Lantern Ring dahil siya raw ang napili nito. Upang magamit ang singsing ay kailangan niya itong i-recharge mula sa Green Lantern at bigkasin ang oath pagkatapos ay binawian na ng buhay si Abin Sur. Maya-maya ay pinapunta roon ni Hal ang kaibigan niyang si Tom at pinaliwanag rito ang lahat pati ang paglibing niya sa alien. Nang papunta na roon ng mga army helicopter ng gobyerno ay agad na umalis na silang dalawa sa lugar. Habang nasa biyahe ay aksidenteng natapat ni Hal ang singsing sa lampara na labis na kinagulat nila ni Tom. Pagdating ng bida sa kanyang apartment ay sinuot niya ang singsing at sinubukan itong itapat sa lampara. Pagkatapos ay biglang nabigkas niya ang mga kataga ng oath upang maging ganap na siyang isang Green Lantern. Samantala si Hector Hammond na nasa wastong edad na rin at isa ng xenobiologist ay pinuntahan ng mga agents ng gobyerno. Ilang saglit ay dinala si Hector sa malaking sekretong pasilidad ng gobyerno at nakaharap niya roon si Dr. Amanda Waller. Dahil eksperto raw si Hector sa pag-aaral ng alien life form ay siya ang napili nila upang suriin ang labi ng alien na natagpuan nila. Agad na sinimulan niya ang assessment sa buong katawan ni Abin Sur lalo na sa malaking sugat nito sa dibdib. Kalaunan ay biglang na-expose ang daliri niya sa yellow power na nasa loob ng sugat, pero binaliwala ito ni Hector at binigay kay Waller ang initial analysis niya sa katawan ng alien. Sinabihan naman siya ng scientist na dapat na hindi niya ikwento sa iba ang proyekto nila na agad na sinang-ayunan niya. Sa sunod na eksena ng binisita si Hal ni Carol ay inaya niya siyang uminom sa bar upang hindi nito makita ang lampara sa apartment niya. Nagpasensya siya sa babae sa nagawa niya sa simulation combat nakaraan at nagsayaw silang dalawa sa bar. Ilang saglit paglabas roon ni Hal ay biglang pinaggugulpi siya ni Bob at ng mga tropa nito dahil sa pagsuspinde nila sa trabaho ng dahil sa kanya. Sinubukan ng bida na labanan sina Bob ngunit nagawang mabugbog pa rin siya ng mga ito. Pero kalaunan ay biglang nagamit ni Hal sa mga lalaki ang kapangyarihan ng singsing na labis na kinagulat niya. Pagkatapos ay nilipad uli siya ng Green Lantern Ring pero sa pagkakataon na yon ay pinunta siya ng singsing sa kalawakan. Gamit ang willpower nito ay patuloy na naglakbay si Hal sa space, hanggang sa nawalan siya ng malay nang nakarating na siya sa planetang Oa. Nang nagising roon si Hal ay napansin niyang nakasuot na sa buong katawan niya ang Green Lantern suit. Winelcome naman siya ng isa ring Green Lantern na si Tomare at pinakita sa kanya ang kalawakan ng buong headquarter nila. Pagkatapos ay pinaliwanag niya sa bida ang tungkol sa mga Guardians na namamalagi sa Citadel at ang tungkol sa Green Lantern Corp. Kalaunan ay hinikayat naman si Hal ni Tomare na lumipad gamit ang Green Lantern Ring at agad na natutunan niya itong gawin. Ilang saglit ay pinakita sa kanya ni Tomare ang malaking machine nila na ang Central Battery. Ito raw ang kumukolekta ng willpower sa lahat ng nilalang sa buong universe at nagcha-charge ng lampara nila at ng kanilang mga singsing. Pagkatapos ay nakarating sila sa malaking pagpupulong ng libu-libong Green Lantern mula sa napakaraming planeta. Nagsalita sa harap nila si Sinestro at sinabing ang nilalang na si Parallax na nakawasak na ng ilang planeta ay nagapi na rin ang isa sa pinakamagaling nilang kapwa Green Lantern na si Abin Sur. Gayunpaman ay matapang nahaharapin pa rin nila ang kalaban upang puksain ito. Tinaas ng lahat ng Green Lantern ang mga singsing nila at nagpakawala ng berdeng enerhiya na umabot hanggang sa labas ng planeta. Sa sunod na eksena ay tinuruan ni Tomare si Hal kung paano lumikha ng kahit anong bagay gamit ang willpower ng singsing na ang limit raw ay ang imahinasyon niya. Biglang inatake naman ang bida ni Kilowog na ang magiging training officer niya at lumikha ito ng maliit na araw na humigop sa kanya. Pinaliwanag ni Kilowog na kung mas malaki si Hal ay mas mabilis na mahihigop siya ng gravity ng araw. Pagkatapos ay nagbagsak ito ng dalawang malalaking bato sa bida na mabilis na napigilan niya ngunit nagawa siyang mapatalsik ng kanyang trainer. Pero kalaunan ay magaling na nasipa at nabalibag ni Hal si Kilowog. Maya-maya ay pumunta roon si Sinestro upang subukan ang galing at lakas ng bida sa pakikipaglaban.
dahil ang nakaraang nagmamay-ari ng singsing niya na si Abinsur ang mentor ni Sinestro noon. Subalit sa kabila ng pagsusumikap ni Hal upang pabagsakin si Sinestro ay madali siyang natatalo nito na labis na kinadismaya niya. Nasabihan pa niya siya na isang mahinang tao at hindi karapat-dapat sa singsing. Pagbalik roon ni Tomare ay sinabi ni Hal na tama ang mga nasabi ni Sinestro tungkol sa kanya at mabilis na lumipad siya pabalik ng Earth. Maya-maya ay pumunta si Sinestro sa Citadel kung nasaan ang mga Guardians of the Universe. Nakiusap siya sa kanila na atakihin si Parallax kasama ng ilang pinakamagagaling na Green Lantern nila at agad na sinang-ayunan siya ng mga ito. Ilang saglit ay sinimula ng lumipad sa kalawakan ni Sinestro kasama ang iba pang mga Green Lanterns. Hindi nagtagal ay narating nila ang lokasyon ni Parallax sa dulo ng kalawakan. Subalit dahil nakaramdam ito ng takot mula sa mga kasamahan ni Sinestro ay agad na hinigop niya ang mga buhay nila. Sa kasalukuyan na yun si Hector habang nagtuturo sa kanyang klase ay biglang narinig ang isang estudyante na sinasabi sa isip na boring siya magturo. Dahil sa sobrang galit ay gamit ang Yellow Fear Power na napunta sa kanya ay nagawa niyang mapatalsik ang estudyante mula sa upuan nito. Pagkatapos ay agad na tinapos na niya ang klase nila. Sa sunod na eksena si Sinestro ay bumalik sa Citadel at ni-report sa Guardians ang masaklap na nangyari sa mga kasamahan niyang Green Lantern mula kay Parallax. Dito na kinuwento sa kanya ng mga Guardians na noon ay napansin nila na tila hindi sapat ang willpower upang protektahan ang universe. Kaya't naisipan ng isa sa kanila na gamitin ang yellow power ng fear upang mamaster ito. Subalit dahil sa sobrang lakas ng dilaw na kapangyarihan ay agad na nakorrupt siya nito at naging ang nilalang na si Parallax. Pero dahil wala na silang ibang paraan at papunta na sa OWA si Parallax ay hinikayat ni Sinestro ang mga Guardians na lumikha ng yellow ring na gagamitin nila laban sa halimaw. Samantala si Hector ay nalaman na unti-unting kumakalat sa dugo niya ang dilaw na kapangyarihan. Kalaunan ay pinatawag siya ng ama niyang si Senator Robert. Inamin nito na siya pala ang nagpapunta kay Hector sa kanilang secret facility upang pag-aralan ang katawan ng alien. Ngunit narinig niya ang sinasabi ni Robert sa isip na hindi pa rin siya bilib sa pagiging eksperto niya sa pag-aaral ng mga alien life form. Sa sunod na gabi ay nagkaroon ang Ferris Aircraft Company ng party dahil sa matagumpay na pagkakaroon pa rin nila ng malaking contract sa gobyerno dahil nagawan ito ng paraan ni Carol. Si Hal naman ay muling nakita roon ang kababata niyang si Hector. Kalaunan ay sinubukan ni Hector na magpa-impress kay Carol sa pagkwento niya rito sa katawan ng alien na ineksamin niya nakaraan. Ngunit agad na pinigilan siya ng ama at sinabing science fiction lang ang kinukwento niya. Maya-maya nang paalis na si Senator Robert sakay ng helicopter at dahil sa sobrang galit sa kanya ni Hector ay mabilis na winasak nito ang LSE sa likod ng sasakyan. Nagmadaling ginamit naman ng bida ang kanyang singsing at sinakay sa race car ang helicopter ng senador upang patakbuhin ito sa nilikha niya ring racetrack. Hindi nagtagal ay naligtas siya ni Green Lantern mula sa matinding trahedya at si Carol ay nagawan niya ng berdeng force field bago ito mabagsakan ng malaking istruktura. Nang napansin niya na nawala ng malay ang babae ay kinuha ito ng ama niya at umalis na sa lugar ang bida. Sa sunod na araw ay pinuntahan ni Green Lantern si Carol sa bahay nila upang kamustahin ang kalagayan. Pero agad na nalaman ng babae na siya si Hal dahil kilala nito ang kakaibang amoy niya. Pagkatapos ay umupo sila sa watchtower ng kumpanya upang dito ipaliwanag ng bida kay Carol ang lahat at ginawan pa niya siya ng emerald necklace. Samantala si Hector ay naramdaman ang mas tumitinding mutation ng yellow fear power sa buong katawan niya at napansin siya ni Parallax mula sa kalawakan. Ilang saglit ay pinuntahan si Hector ni Waller at nang hinawakan niya ang kamay ng scientist ay biglang nakita niya ang ilan sa mga memorya nito. Maya-maya ay binalik nila si Hector sa sekretong pasilidad. Sinabihan siya roon ni Waller at ng ama niya na nalaman nila na na-expose siya sa dilaw na bagay mula sa alien at plano nilang ayusin ang kalagayan niya. Ngunit tumanggi si Hector dahil mas bumuti raw ang pakiramdam niya at sinunggaban ng ama pero agad na nag-inject sila sa kanya ng pangparalisa. Nang nagising si Hector ay nakagapos na siya sa table ng pasilidad pero mabilis na tinarak niya ang sedative sa isang scientist at madaling nakawala sa mga gapos niya. Pagkatapos ay gamit ang telekinetic power ni Hector ay ginapos niya ang ama sa cable at hinampas si Waller sa salamin na pader. Nang inatake siya ng taser gun ng mga bantay ay nagawa niyang ibalik sa mga ito ang atake nila at ang iba pa ay napabagsak niya gamit ang equipment roon. Samantala si Hal ay napansin na nag-iilaw ang singsing niya at mabilis na pumunta siya sa sekretong pasilidad. Inatake siya ni Hector gamit ang mga bubog sa salamin pero sinunog ito ng bida at binalik sa kanya. Pagkatapos ay niligtas niya si Waller bago siya mahulog mula sa itaas. Sinipa ni Hal si Hector ngunit galit na hinagis nito sa kanya ang ilang mga metal na container ng laboratorio, hanggang sa natamaan siya ng matindi ng kalaban. Nang hinawakan ni Hector ang Green Lantern ay nalaman niya na siya ang kababata niyang si Hal na ang napili ng singsing ni Abinsur.
Tinapat naman ni Hal sa noo ng kalaban ang singsing niya at sinabihan siya sa isip ni Parallax na tatapusin ito ang mundo nila upang makuha ang kapangyarihan niya at tapusin rin ang mga Guardians pati ang Owa. Pagkatapos ay mabilis na pinunta ni Hector ang senador sa loob ng equipment roon at walang awang sinunog siya. Kalaunan ay labis na nasaktan uli si Hector sa mutation ng yellow power sa katawan niya at napansin ng bida na biglang nawala sa pasilidad ang lalaki. Maya-maya ay pinaliwanag ni Hal kina Carol at Tom ang tungkol kay Hector at kay Parallax. Nasabi niya rin sa kanila na totoong nagkamali ang Green Lantern ring sa pagpili sa kanya dahil hindi man lang niya napigilan si Hector at ang pagsunog nito sa senador. Pero sinabihan siya ni Carol na malamang kaya siya napili ng singsing ay hindi dahil wala siyang takot kundi dahil may lakas siya ng loob magapi ang takot niya. Sa sunod na eksena ang mga Guardians ay nakalikha na ng Yellow Ring na planong mamaster ni Sinestro ang kapangyarihan upang kalabanin si Parallax gamit ito. Pero sa kasalukuyan na iyon ang bida ay mabilis na lumipad papunta sa Owa. Pagdating niya sa Citadel ay sinabihan niya si Sinestro at ang Guardians na hindi nila maaaring gamitin ang Yellow Ring dahil agad na makokorap sila nito katulad ng nangyari sa kababata niya at kay Parallax. Ang dapat nilang gawin ay aminin sa sarili ang takot nila at i-overcome ito dahil mas malakas ang kapangyarihan ng tapang kaysa sa takot. Ngayon ay kailangan ni Hal ang tulong ni Sinestro upang iligtas ang mundo niya mula sa halimaw. Subalit hindi sumang-ayon sa kanya ang mga Guardians at si Sinestro dahil malaki raw ang posibilidad na mapaslang siya ng nilalang. Napagdesisyonan naman ng bida na harapin mag-isa si Parallax at hinayaan siya ni Sinestro. Habang lumilipad sa kalawakan ay nakasagap uli ng panganib ang singsing ni Hal. Nang pumunta siya sa Ferris aircraft ay nakita niya roon si Carol na pinalutang ni Hector sa ere at tinutukan ng pangturok na may dilaw na dugo niya. Sa kasalukuyan na yun si Parallax ay malapit nang makarating sa Earth. Ilang saglit si Hector ay inamin sa bida na noon pa siya may gusto kay Carol at naiinggit kay Hal dahil siya ang mas pinili ng babae lalo na ngayong isa na siyang Green Lantern. Pero naisipan niya na ibigay kay Hector ang singsing upang siya na ang maging Green Lantern at upang pakawalan na niya si Carol. Nang kinuha ni Hector ang Green Lantern ring ay labis na natuwa siya sa lakas ng kapangyarihan nito at aatakihin na si Hal. Pero nakontrol pa rin niya ang singsing at binalik sa kalaban ang atake nito. Nawala na ang kontrol ni Hector sa babae at mabilis na sinalo siya ng bida at nag-cover sila sa isang sulok. Kalaunan ay dumating na roon si Parallax at dahil nabigo si Hector na tapusin si Hal ay galit na hinigop ng nilalang ang buhay ng lalaki. Mabilis na tumakbo ang bida upang kunin ang singsing sa katawan ni Hector ngunit sinimulan na rin higupin ng halimaw ang buhay niya. Si Carol naman ay pumunta sa control room ng pasilidad at ginamit ang mga missile sa aircraft roon upang pasabugan ang nilalang. Pagkatapos ay hinagis niya kay Hal ang singsing at nilipad siya ng bida paalis ng lugar. Subalit si Parallax ay agad na sinimulang umatake sa Coast City na kinatakot at kinapanik ng napakaraming mga mamamayan ng syudad. Nang napunta na ni Green Lantern si Carol sa ligtas na lugar ay mabilis na nagpatalsik siya ng malaking oil truck upang pasabugin ito sa muka ng dambuhalang nilalang. Umatake ang halimaw ng isang sibilyan pero magaling na nabalik ng bida ang atake ng kalaban. Nang nasalag naman ni Green Lantern ang atake ni Parallax sa kanya ay naramdaman nito ang matinding takot niya. Pero agad na na-overcome ng bida ang kanyang takot at tinulak ng malakas si Parallax gamit ang nalikha niyang force field. Pagkatapos ay pumasok siya sa katawan ng kalaban at tumagos sa likod nito upang magpahabol sa kanya papunta ng kalawakan. Matapang na nakipaglaban pa rin roon si Green Lantern kay Parallax gamit ang buong lakas niya. Hindi nagtagal ay nakaisip siya ng ideya na magpahabol sa nilalang palapit sa araw. Pagkatapos ay lumikha si Hal ng dalawang fighter planes na hihila sa kanya palayo roon habang ang dambuhalang halimaw ay malakas na hinihila ng gravity ng araw. Ilang beses na sinubukan atakihin ng dambuhalang nilalang ang bida pero hinihila rin ng gravity ang bawat mga atake niya. Binigay naman ni Green Lantern ang buong lakas upang suntukin ng matindi si Parallax. Dito na tuluyang nahila ang halimaw ng gravity ng araw na mabilis na kinasawi niya. Dahil sa sobrang panghihina ay nahila na rin si Hal ng araw pero agad na nagawa siyang maligtas ng mga kapwa Green Lantern niya. Maya-maya ay inanunsyo ni Sinestro sa lahat ng mga kapwa nila Green Lantern ang paggapi ni Hal sa takot niya at pagpuksa kay Parallax na dapat nilang tularan. Pagkatapos ay binawi na ni Sinestro ang mga negatibong nasabi niya sa bida dahil na-realize na niyang kasing galing at lakas niya si Abin Sur. Masayang inangat naman ng lahat ng Green Lantern ang mga singsing nila na umabot ang liwanag sa kalawakan. Pagbalik ni Hal sa Earth ay nagkahalikan sila ni Carol bilang pagpapaalam dahil magsisimula na siyang maglakbay sa kalawakan upang magpatuloy na magprotekta sa buong universe. Sa post-credit scene ay makikitang sinuot ni Sinestro ang yellow ring at naging dilaw na rin ang suit niya pati ang kanyang mga mata. Dito na nagwawakas ang pelikulang ito at susunod naman ang Man of Steel 2014 Part 1.
Sa malayong planeta na ang Krypton, si Lara Lorvan ay kasama ang asawa niya na si Jor-El sa kanilang bahay habang natural na pinapanganak ang anak nila na si Kal-El. Pagkatapos ay pumunta si Jor sa Kryptonian Law Council upang sabihin dito na malapit nang sumabog ang core ng kanilang planeta dahil sa patuloy na pag-harvest nila rito sa kabila ng babala niya sa kanila. Nakiusap sa mga ito si Jor na ibigay sa kanya ang Growth Codex at sisiguraduhin niyang magpapatuloy ang lahi nila sa ibang planeta. Subalit ang grupo ng kudeta ni General Drew Zod ay inatake ang mga bantay roon at binaril ang isang miyembro ng council dahil plano nilang kunin ang kontrol ng planeta mula sa kanila at iligtas ang bloodline nila. Si Zod naman ay hinikayat si Jor-El na makipagtulungan sa kanya na iligtas ang lahi nila pero tumanggi siya dahil alam niyang may masamang plano ito na patayin ang ibang lahi upang makasurvive sila. Pinadakip ni General Zod si Jor-El sa mga tauhan niya pero sa tulong ng sentry robot ni Jor ay nagawa niyang kalabanin at magaling na napabagsak ang mga tauhan na ito ni Zod. Nakita niya sa labas ang gera ng kudeta ni General Zod sa militar ng council pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang alagang nilalang na si Haraka. Maya-maya ay narating ni Jor ang Genesis Chamber kung saan artipisyal na pinapanganak ang lahat ng mga sanggol sa kanila gamit ang Growth Codex. Nang nakuha na niya rito ang codex na naglalaman ng DNA ng buong Krypton ay ang isang airship ni Zod ay pinasabugan siya pero nagawa niyang makasakay kay Haraka. Pagbalik ni Jor sa bahay nila ay sinabi ni Lara na nakahanap siya ng mundo na pupuntahan ng anak nila at ito ay ang Earth. Nasabi naman ni Jor na bata pa ang araw rito at ang radiation nito ang magpapalakas kay Kal na parang isang Diyos. Ilang saglit si Jor-El ay nilipat na ang buong codex sa katawan ng sanggol nila at lumikha ng command key. Kasama ito at si Kal-El ay nilagay na nila siya sa isang rocket ship at sinimulan na ni Lara ang pag-launch. Subalit dumating na roon si General Zod kasama ang mga airship nila na agad pinasabugan ang bahay ni Jor-El. Pagpasok roon ni Zod ay hinarap sila ni Jor suot ang suit niya at tinanong sa kanya ni Zod kung nasaan ang codex. Sumagot si Jor na nagkaroon sila ng anak na ang unang bata na pinanganak sa natural na paraan matapos ng ilang libong taon at plano nilang patakasin siya roon kasama ng codex. Pagkatapos ay pinagbabaril ni Jor-El ang mga tauhan ni Zod sa bahay nila. Inatake naman ni Zod si Jor pero magaling makipaglaban ang lalaki at hindi nagtagal ay nagawa niya siyang mapabagsak. Si Lara ay nilaunch na ang rocket ship ni Kal na labis na kinagalit ni Zod at mabilis na sinaksak niya si Jor na agad na kinamatay niya. Pinag-utos ni General Zod na pabagsakin ang rocket ship ni Kal pero pinasabog ang ship nila at nakaalis na roon ang sanggol. Ito pala ay ang mga ship ng militar ng council na agad na napalibutan sina Zod. Sa sunod na eksena ang isang miyembro ng council ay hinatulan ng pagkabilanggo ng habang buhay sa Phantom Zone si General Zod kasama ng mga tauhan niya. Pero galit na sinabi rito ni Zod na hahanapin niya ang anak ni Lara at kukunin rito ang codex. Pagkatapos ay binalot na ang kanilang mga katawan ng yelo mula sa mga pod nila at pinalipad ang mga ito papunta sa higanteng Kryptonian ship na ang Black Zero at pumasok ito sa isang Kryptonian portal upang ipunta sina Zod ng Phantom Zone. Maya-maya ay nagsimula ng magunaw ng Krypton at si Lara habang pinagmamasdan nito ay hiniling kay Kal-El na lumikha ng mas mabuting mundo kesa sa kanila. Kalaunan ay sumabog na ang buong planeta ng napakalakas sa kalawakan. Samantala ang rocket ship ni Kal ay napunta na sa Earth at bumagsak ito sa Smallville, Kansas. Pagkalipas ng 33 years, si Kal-El na ngayon ay may pangalan ng si Clark Kent ay nagtatrabaho bilang mangingisda sa isang barko. Hanggang sa nakatanggap sila ng distress call mula sa kalapit na nasusunog na oil rig. Mabilis na pinuntahan ito ni Clark at ang mga trabahador na na-stuck sa loob ay tinulungan niyang makalabas at mapunta sa helipad roon. Agad na kinuha ang mga ito ng isang helicopter pero babagsak ang tower ng oil rig sa kanila na malakas na pinigilan ni Clark upang ang chopper ay ligtas na makaalis rito. Ilang saglit ay bumagsak na ito kay Clark at nahulog siya sa dagat. Habang walang malay ay naalala niya noong nasa elementarya pa siya kung gaano siya nahihirapan mag-adjust sa kanyang mga espesyal na abilidad na labis na kina-overwhelm niya. Mabilis na nagtago si Clark sa janitor's closet ngunit naririnig pa rin niya ang mga kaklase na may mga sinasabing negatibo sa kanya, hanggang sa dumating na roon ang adoptive na ina niya na si Martha at mula sa labas ay sinabi nitong mag-focus lang sa boses niya na kinakalma ni Clark at lumabas na roon. Sa sunod na eksena pag-ahon ni Clark sa dagat ay kumuha siya ng mga kasuotan sa isang bahay. Nang nasa kalsada na si Clark ay may nakita siyang school bus. Dito naman naalala ni Clark noong teenager siya habang nasa school bus sila kasama ng mga kaklase niya. Biglang na-flat ang gulong ng bus at nahulog sila sa kalapit na ilog. Si Clark naman ay ginamit ang superhuman strength niya upang itulak ang school bus papunta sa pampang. Pagkatapos ay niligtas rin sa ilog ni Clark ang classmate niya na si Pete Ross na nakita ng iba pang mga kaklase niya.
Maya-maya sa bahay ni na Clark ay pinuntahan sila roon ng ina ni Pete patungkol sa nakamamanghang abilidad ni Clark, pero tinanggi ito ng adoptive na ama ni Clark na si Jonathan at ni Martha na sinasabing walang espesyal sa anak nila. Pagkatapos ay pinaalalahanan uli ni Jonathan si Clark na ilihim ang abilidad niya dahil pag nalaman ng mundo ito ay kakatakutan na siya ng lahat. Sapagkat ang mga tao ay natatakot sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Napag-isipan naman ng ama na ipakita kay Clark ang rocket ship na nagdala sa kanya noon sa kanila at ang command key na nasa loob nito. Si Clark ay hindi galing sa mundo nila, pero naniniwala si Jonathan na may dahilan kung bakit siya pinadala roon, na balang araw ay kakailanganin niyang alamin kung ano ito. Bumalik na ang eksena sa kasalukuyang panahon at si Clark ay namasukan sa isang diner sa Canada at narinig niya sa mga sundalo rito na may kakaibang bagay silang natagpuan sa yelo. Pero ang isang customer roon ay binabastos ang waitress ng diner at pinagsabihan ito ni Clark na layuan siya. Pero ang lalaki ay binuhos pa kay Clark ang inumin nito at sasaktan na ni Clark ang lalaki, pero pinigilan siya ng waitress. Umalis na siya roon ngunit binato pa siya ng bote ng lalaki. Pag alis naman ito sa diner ay nakita niyang tinuhog ang truck niya ng mga malalaking punong kahoy na dala niya. Sa sunod na eksena, si Lois Lane ng The Daily Planet ay pumunta ng Canada at binuhat ni Clark ang mga kagamitan niya na nagpanggap na trabahador rito. Ang militar ng US ay nagtayo ng kampo roon at nakaharap ng babae dito si Colonel Hardy at si Dr. Hamilton. Ang NASA at militar sa kampo ay nakadiskubre ng kakaibang bagay na nasa loob ng yelo na 20,000 years nang na-stock rito. Kinagabihan, gamit ang kamera ni Lois ay nakita niyang umaakyat ng bundok si Clark kahit pa sobrang lamig na sa oras na yun. Si Clark ay lumikha ng malaking butas sa yelo upang mapuntahan ang bagay sa loob, habang si Lois ay inakyat rin ang bundok at nakita rito ang butas na nilikha ni Clark. Ang bagay pala sa loob ng yelo ay isang spacecraft at napansin ni Clark na tugma ang command key niya sa panel roon, kaya't nilagay niya ito rito ngunit inatake siya ng robot sentry ng ship. Pero nang napasok na niya ng tuluyan ang susi ay tumigil na ang robot na atakihin siya at nagpakita sa kanya roon si Jor-El. Si Lois naman ay nakapasok na rin ng ship at ang robot sentry rito ay kinuhaan niya ng litrato, subalit inatake siya nito. Agad na pinigilan ni Clark ang robot at winasak. Pagkatapos ay nakita niyang nasugatan ng malubha si Lois, kaya't sinarado niya ang sugat nito gamit ang kanyang heat vision. Maya-maya ay lumindol ng sobrang lakas sa buong lugar dahil ang spacecraft rito ay lumabas na ng yelo at mabilis na umalis roon. Kinaumagahan ay nakita ng mga militar sa yelo si Lois na iniwan rito ni Clark. Pagbalik niya sa opisina nila ng Daily Planet ay nagsulat siya ng istorya patungkol sa ship at sa lalaki kagabi na mga hindi galing sa Earth na pinarinig ni Lois sa boss niya na si Perry White para sa column niya sa dyaryo nila. Ngunit tumanggi si Perry na iimprenta ito dahil hindi siya naniniwala sa alien story ni Lois. Dahil rito ay nakipagkita ang babae kay Woodburn upang ipakalat ang istorya niya sa website nito. Nang sa gayon ay mapaalam niya sa misteryosong lalaki na alam niya ang sikreto niya. Sa sunod na eksena, ang Kryptonian ship ay nanatili sa Ellesmere Island sa Canada at nakaharap roon ni Clark ang holographic projection ng ama at sinabing ang binigay nilang pangalan sa kanya ay Kal-El. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Jor-El kay Kal na galing sila sa planetang Krypton. Bago pa magsimula ang sibilisasyon ng mga tao sa Earth ay nagsimula na silang maghanap sa kalawakan ng mga mundo na maaring tirahan at ang scout ship na iyon ang isa sa nilaunch noon. Nagtayo ang Krypton ng mga outpost sa maraming planeta at gumagamit ng malalaking ship na tinatawag nilang World Engine na magbabago sa kapaligiran ayon sa pangangailangan ng mga Kryptonian, hanggang nagsimula na sila ng kanilang artificial na population control at hindi nagtagal ay naubos na ang mga natural na resources nila. Kaya't nag-harvest sila sa core ng planeta, subalit naging unstable ito. Sa huli si General Zod ay nagsimula ng kudeta, pero agad na nalaman ni Jor ang papalapit na kalamidad at upang makasurvive si Kal ay pinadala nila siya sa Earth. Pinakita naman ng ama ang Genesis Chamber roon kung saan pinapanganak ang lahat ng Kryptonian at malalaman rito ang role nila sa lipunan kung magiging trabahador, mandirigma o isang leader. Pero hindi sila sumunod rito at pinanganak si Kal ng ina niya sa natural na paraan upang sa paglaki niya ay siya ang huhulma ng sariling kapalaran na maaring masigit pa sa inaakala nila. Pagkatapos ay pinakita ni Jor ang Kryptonian suit nila kay Kal at sinabing siya ang kakatawan sa Krypton at sa Earth na magbibigay ng pag-asa sa mundo, at ito ang ibig sabihin ng simbolo sa kanila. Ilang saglit ay sinuot ni Clark ang suit at agad na sinubukan alamin kung hanggang saan ang limitasyon ng lahat ng mga espesyal na abilidad niya. Isa na rito ang paglipad niya ng sobrang bilis sa buong mundo at kalaunan ay nakaabot pa ang paglipad niya sa kalawakan. Makalipas ang ilang araw, si Lois ay nagsimulang hanapin ang kanyang misteryosong lalaki sa pag-imbestiga sa buhay niya at pagtatanong sa mga taong niligtas niya noon.
Hanggang sa napagtanungan niya sa dating kaklase ni Clark na si Pete ang pagligtas sa kanya noon sa ilog at tinuro nito kay Lois ang bahay ni na Clark. Pagkatapos ay binisita niya ang puntod ni Jonathan Kent at sa wakas ay nakaharap niya rito si Clark. Sinabi ni Lois na nais niyang ikwento ang istorya ni Clark sa publiko dahil malalaman rin ng mga tao ang tungkol sa kanya sa madalas na pagligtas niya sa kanila. Sumagot si Clark na namatay ang ama niya noon sa paniniwala na kapag nalaman ng mga tao kung ano siya ay i-reject siya nila dahil sa takot at kailangan niya pang maghintay dahil hindi pa handa ang mundo sa kanya. Pagkatapos ay kinuwento ni Clark na noong binatilyo siya kasama ng magulang niya habang sakay ng kotse nila ay may lumitaw na malaking buhawi sa kalsada. Pinapunta ni Jonathan sina Clark sa ilalim ng overpass at tumulong ang ama na magpalikas ng ibang tao roon pero sinabi ni Martha na nasa kotse pa ang aso nila. Agad na pinuntahan ito ni Jonathan at pinalabas rito ang aso subalit naipit ang paa niya sa pinto. Nakalabas siya na napilay na ang isang paa at pupuntahan na siya ni Clark pero pinigilan siya ng ama at nilamon na ng buhawi si Jonathan. Maya-maya si Lois pagbalik ng Daily Planet ay sinabi sa kanya ni Perry na nalaman niyang pinakalat niya sa internet ang istorya niya. Pero ang babae ay nagdesisyon na itigil na ang pagkalat nito na sinang-ayunan ni Perry. Naniniwala na raw siya kay Lois sa istorya niya at tama ang desisyon niya na itigil na ito dahil malamang hindi maganda ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila ang tungkol sa lalaking ito. Sa sunod na eksena si Clark ay umuwi na sa farm nila at sinabi niya sa ina na nahanap na niya ang kanyang mga magulang at ang mga kalahi niya. Biglang nalungkot si Martha dahil baka kunin na ng mga ito si Clark sa kanya pero pinangakuan siya ni Clark na hindi niya siya iiwan. Sa kasalukuyan na iyon si General Swanwick ay nakatanggap ng report kay Dr. Hamilton na may na-identify silang kakaibang ship sa kalawakan na umiikot sa Earth. Nabalita ito sa TV na napanood ni na Lois sa opisina nila at mula sa bahay ni na Clark ay nakita rin nila ito. Ilang saglit ay biglang nawala ng kuryente ang buong mundo at ang lahat ng telebisyon ay binobroadcast na ang mga katagang "You are not alone" sa iba't ibang lingwahe sa lahat ng electronic device. Pagkatapos ay sinabi rito ni General Zod na si Kal-El na kalahi nila ay namamalagi ng palihim sa Earth at ni-request na ibigay siya ng mga tao sa kanya o sumuko na si Kal-El mismo sa kanila sa loob ng 24 hours kundi ay mapapanood niyang nagdudusa ang Earth sa mga kaparusahan nila. Pag-uwi ni Lois sa kanyang apartment ay napanood niya rito ang interview sa TV ni Woodburn na ni-reveal na siya ang nagpakalat ng istorya ni Kal-El sa website niya. Kaya't ilang saglit lang ay pinuntahan si Lois ng mga FBI agents sa kanyang apartment. Agad na umalis si Lois roon subalit nahuli pa rin siya ng mga FBI na pinamumunuan ni Colonel Hardy. Maya-maya si Kal-El suot ang Kryptonian suit niya ay humarap sa hukbo ni General Swanwick at sinabing susuko siya sa kanila kung papalayain nila si Lois Lane. Pagkatapos ay dinakip na ng mga sundalo ni Swanwick si Clark na nakaposas at dinala kay Lois. Dito na nagwawakas ang part 1 ng Tagalog recap natin at ang part 2 ay nasa description ng video na ito. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Kendrick Ondeano, Bren Penarubia, Alvin Ditche, Obet Sumanthing, Eric Los Baños, kay James, Don Rocco Rosales, Lauren Gambao, Jason Tobalado, Joriel Moreno, Alan Neri Cinco, Maurice Ibi, Lilia Ilagan, Romart Nitoya, Andrew James De La Rosa, Dennis Lila Gumbay, Haduj Zero, Milandro Lotino, at kay Liton Sebarelio. See you on the next one mga Juan.